Hello, check. So, good morning ho sa bawat isa. Tayo po ay makisiwala na sa ating Sunday School sa umagang ito. And we praise God for this time na muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, as this day is a holiday for the Lord. Let's focus ourselves sa pagsamba sa Panginoon. At yun din ay ito po ang ating last Sunday School ng taong 2025. And babalik muli tayo sa normal nating Sunday School by 2026. So, ito po huling taon ng ating Sunday School. Kaya po muli natin ibigay ang ating sarili sa pagsamba sa Panginoon. As we prepare ourselves for this worship for this morning, before we start our lesson, ay muli tayong mawit para sa ating Panginoon. Let's sing our song this morning, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while field and flood, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Let sin and sorrow grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. The world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and the wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Sige po, sa oras na ito ay tayo po sama-samang manalangin para sa pagbubukas ng ating gawain sa umagang ito. Let's pray. Father God, nagpapasalamat kami ng oras na ito ay oras niyo, Panginoon, para itaas ang iyong pangalan. Nagpapasalamat kami na ang kabutihan niyo ay patuloy niyo, Lord, na pinapakita sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Dahil sa pagkakaloob muli ng panibagong araw na ito, at sa araw na ito ay araw niyo, ay muli naming binibigay ang aming sarili, Panginoon, bilang haing buhay, Panginoon. At ganoon din, ay humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. At nawa, linisin niyo po ako sa iyong harapan, gabayan niyo po ako sa pagtuturo ko, Panginoon, at ganoon din sa kapatid na makikinig sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay tulungan niyo kami na sambay ka namin sa katotohanan at sa Espiritu, Panginoon.
Dahil ito lang ang Panginoon ang karugod-lugod para sa inyo. Ingatan niyo po ang aming gawain as this day ay holiday for you at ganoon din itong araw na yun po ito ang huli naming Sunday School sa taong 2025. And bless our lesson ngayon and may your name be glorified sa umagang ito. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So good morning ho sa bawat isa. At ako muna po magiging teacher nyo dahil ang ating teacher ay maraming mga commitment and hindi na siya makakano dito, next year na siya makakabalik. May mga commitment siya sa dati niya home church and ganoon din sa magpapasko at magbabakasyon din siya. So, this time ay kailangan ko munang saluin siya and as we preparing for our next lesson natin for 2026. So, this time ito yung napakahalagang lesson o ating pag-aaralan sa umagang ito. Dahil ang season na ito ay ito yung isang kagalakan sa buhay ng Kristiyano. Nakapakalaga ng season na to dahil dito nagkaroon ng kabuluhan ng buhay ng Kristiyano. And dito rin ay kung dito tayo sa Pilipinas nga ay napakahaba ng pag-celebrate ng araw na ito or ang araw ng Kapaskuhan. Pagpasok pala ng September or bare months ay we are preparing na for the Christmas. Prepare na yung mga babaluting mga regalo o may bibigyan na regalo sa mga kamag-anak or malapit sa buhay. Nagde-decorate na kailang tahanan. And kung sa mga business naman, ito naman yung mabibentang araw kasi puro sale. Kumbaga, sabi nga, tinisisi pa ng iba yung sale na yan, bakit nagkaka-traffic? But, napakalaga kasi at significant ang araw na ito dapat lalo na to sa buhay ng Kristiyano. The Christ of Christmas, our reason to grow in faith and service. Kapatid, maraming mga pamaraan na tuturo sa mundo to how you will celebrate Christmas. Sometimes, we celebrate Christmas sa paghahanap ng party, pag-iinom, maraming mga significant o pagbibigay ng regalo. Kung anong matanggap mong regalo pa. Christmas is always sa panahon ng mga trabahador, ito yung bonus. May bonus, may 13-month, may 14-month, may iba pa, maabot ng 15-month. And that's how, ito yung pananaw ng iba pag Christmas. But, we as a Christian, ito dapat nagiging pananaw natin. Hindi about to sa mga tanggap mo, but paano ka lalago sa iyong pananampalataya as sa paglilingkod. Nagiging, sabi nga ng iba, ang Christmas pagan daw, wala na tayong pakialam dun eh. Ang katotohanan, may pinanganak. But nagiging pagan to sa pag-celebrate mo ng Christmas kung hindi ka lalago at maglilingkod sa Panginoon. Dahil nakikiayong ka rin sa pananaw ng mundo. Tandaan niyo, we are the salt and light of the world. Dapat iba tayo sa paano tumatakbo ang buhay Kristiyano natin. Hindi kagaya ng pananaw na tinuturo ng mundo to na ang pag-Christmas, araw ng pagbibigayan. Ano naman tayo, tama naman pagbibigayan kasi binigay ng Panginoon ng kanyang anak eh. At naging mali ang pag-celebrate ng anong matatanggap mo sa iyong Kapaskuhan. But Christmas, kung ano ibibigay mo sa Diyos na nagligtas sa iyo, sa atin. Paano ka lalago? At paano ka maglilingkod sa Kanya? So our introduction is Christmas is not merely a celebration of Jesus' birth. It is a celebration of the incarnation, God, the Son, taking on a human flesh to redeem His people. The incarnation is not a sentiment moment. It is a sovereign work of God, fulfilling His eternal covenant of grace. Kapatid, kaya kagalakan natin to remember this time or to celebrate Christmas dahil ito ay pinulfill ng Panginoon ng kanyang pangako.
From the Old Testament, from the Genesis, kung maano nyo, kung lalo na yung nasa pumunta ng lamay nung last time. From Genesis to the Revelation pa naman tinuro doon. From Genesis, doon pa lang, nakaplano na ang Panginoon kung paano niya tutubusin ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga liligtas. From the seed of the woman, He will crush the head of the serpent. At ito na, simula pa lang Old Testament. And from the Old Testament, makita niyan, they are looking forward, they are waiting for the Savior na dumating. At binigyan ng sa katuparan ng ating Panginoon yon nung unang Kapaskuhan. On the first Christmas, doon sa sabsaban ay pinanganak ang Diyos na nagkatawang tao para bigyan ng katubusan at kaligtasan at kapatawaran ang kanyang mga liligtas. Na ang kanyang mga liligtas ay mga walang pag-asa sa buhay na ito. Ni minsan na hindi niya hinanap ang Diyos. Ni minsan na hindi nagmahal sa Diyos. Ni minsan pipiliin ng tao ang kasalanan kaysa sa Diyos. Dahil yun ang kalagayan ng tao. But dahil sa kanyang habag, ay niligtas niya tayo. So, understanding Christ of Christmas enables believers to grow in faith because the incarnation proves God's faithfulness. Kapatid, ang araw ng Kapaskuhan ay hindi para sa atin, but para sa Panginoon na tayo dapat ay lumago dapat sa ating pananampalataya. Dahil dito, ang kanyang pagkuha ng katawang tao ay pagpapakita ng katapatan ng ating Diyos. Kung the Old Testament, pinulfill niya yun. Pinulfill ito ng ating Diyos. Pinulfill ito ng ating Panginoong Hesukristo. That Christ came to this world not to destroy the law, but to fulfill the law. And that's how Jesus Christ to fulfill everything na nakasulat sa salita ng Diyos. And He faithfully finished this work. Ganun din, grow in service. Because Christ came to serve and save His people. He came not to be served, but to serve. Kaya ang araw ng Kapaskuhan, hindi araw para sa ating may matatanggap tayo. But ito yung araw kung ano ibibigay mo sa Panginoon. Your service, you grow in your faith, our faith, ay napakalaga nyon. So ano yung mga bagay na ituturo sa atin sa umagang ito? So as we look for our key verse, marami po yan, but ito ang ating key verse. In Galatians chapter 4, verse 4 to 5. Ang sabi ng Galatians chapter 4, verse 4 to 5, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Christ fulfilled that. God fulfilled that on the first Christmas. Na tayo na under the law, under the power of the law, ay kinuha ng Panginoon yon para i-redeem tayo na nasa kapangyarihan ng kautusan. We ourselves, isip natin na ang kaligtasan ay to fulfill the law. Ba't hindi natin kaya i-fulfill yung law? Ba't anong ginawa ng Panginoon? Because of His holiness and righteousness, ibigay niya ang kanyang anak dahil siya lang ang makapag-fulfill ng kautusan. Para magkaroon ng katapusan at ngayon ay dalhin saan? Sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging mga anak niya sa oras na ito. Kaya mapahalad tayo bilang Kristiyano. Sa gitna ng ating kalagayan, sa gitna ng ating kalulos-nulos na kalagayan nga,
ang Panginoon ang gawa ng paraan. Di mo kaya i-fulfill ang kautusan, ang gawa ng paraan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil God is holy, ang demand niya, or God is holy, God is good. Balik tayo sa ating attributes. God is holy, God is good. And He is righteous. Ang demand niya is perfection. Ba't wala nang makaka-perfect nito eh? Napakataas ng ng requirements ng Panginoon. Pag-usundin natin ang kautusan. Magalit ka lang, sabi, wag kang magalit sa kapwa mo. Pero ang sabi ng Diyos, pag nagkaroon ka ng galit sa kapwa mo, you are a murderer. Mamamatay tao ka dahil pinapatay mo siya sa puso mo. Dahil ganun kataas ang standard ng Panginoon. Tumingin ka lang sa kapwa mo na may pagnanasa, you committed adultery. Kaya napakataas ang standard ng Panginoon. But, dahil di natin kayang i-fulfill to, Christ came to this world to fulfill the law and to save us from our sin or for the effect ng kapangyarihan ng kautusan. Dahil ang kapangyarihan ng kautusan ay kamatayan sa lahat ng hindi makakasunod dito. So, ano yung tuturo sa atin ngayon? So, first, tuturo sa atin sa umagang to, the Christ of Christmas, who He is. Sino ba si Kristo noong unang Kapaskuhan? Sa unang tinuturo sa atin dito, He is eternal Son. In John chapter 1, verse 1 to 3. Yung sabi ng John chapter 1, verse 1 to 3. So, buksan natin ang Bible natin in John chapter 1, verse 1 to 3. Sabi, He is eternal Son. John chapter 1, verse 1 to 3, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, di nakita nyo, yung verbo na sinasabi dito ay, noong pa man, ay nandyan na siya. Simula pa lang. Kasama niya ang Diyos, at siya ang Diyos. Kaya ang Panginoon na berbo ay siya ang eternal Son. Mapawalang hanggang Diyos. Na without Him, nothing was made. Kaya hindi pwede sabihin ng tao na tao lang siya. Siya ay pangwalang hanggan. Noon pa man. Nandyan na siya. Kaya Christ did not begin in the manger. He existed eternally with the Father and Spirit. Hindi lang nag-exist ang Panginoong Jesucristo nung pinanganak siya sa sabsaban. But, noon pa man, simula pa lang ang paglikha ng mundo to, kasama niya ng Ama at ang Espiritu. Christmas is the moment the eternal Son took on flesh. Sabi dito, He was within the God. In the beginning, all things were made through Him. Without Him, nothing was made. So, punta tayo sa verse 14 para malinaw natin sino yung sabi doon. On John chapter 1, verse 14, sabi, John chapter 1, verse 14, and the Word was became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Doon yung magbibigay linaw sa atin in verse 14 kung sino yung verbo na to. Yung verbo na to, o yung word na ito, ay nagkatawang tao. So, yung Christmas ay dito, mapakikita natin, ito yung simula na kinuha ng isang pangwalang hanggang anak. Kinuha ang laman ng tao. Para magkaroon ng katubusan ang kanyang mga iligtas. Dahil kung di niya kukunin yung laman ng tao, paano natin papatayin yung hanggan niya eh? Tayo natin patayin yung pangwalang hanggan kung hindi niya kukunin yung laman ng tao. Next. Sino ba ang Panginoon? Sino ba si Kristo nung Kapaskuhan? Una, He is the eternal Son. Next,
He is a fully God and fully human. Fully man. He is a fully God and fully man. Ang sabi ng John chapter 1 verse 14, sinasa ko sa inyo, sabi dito ulit, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. He had to be fully God to conquer sin and fully man to present. Kapatid, kaya kinuha niya ang laman na yung tao, o kinuha niya ang laman na ito, o physical na ito, para bigyan ng tagumpay tayo sa ating mga kasalanan. At siya maging representative natin. Dahil sabi sa inyo, hindi natin kaya i-fulfill yung kautusan. But He came to fulfill the law. We cannot please God sa mga ino-offer natin. Kahit mamatay ka sa krus, hindi may please natin yung puot ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan. But ginawa ng Diyos, kinigay niya kaya isa-isang anak, kinuha laman ng tao para to atone of the sin ng ating mga kasalanan, sin ng mga tutubos niya. Siya ang sumalo ng puot ng Diyos. This theology stresses that without the true incarnation, there is no true salvation. Walang kaligtasan kung wala ang Panginoon nung unang Kapaskuhan. It's a gratitude for us. Nagkaroon ng unang Kapaskuhan, kahit sabihin natin, wala nang usapan dito kung anong date talaga eh. Hindi naman taga December 25, nandun na tayo. But yung katotohanan, inaalala natin na nagtakda ang Panginoon ng isang araw para alahanin ang kanyang kapanganakan. Ang kapanganakan na ito ay nagbigay ng kaligtasan sa kanyang mga tao. And that's how beautiful our salvation is. A God who is a form of God He emptied Himself and take up the form of a servant. At nagpakumbaba at sumunod hanggang sa kamatayan sa krus. Ganun kapalad ang isang Kristiyano. Kaya walang magsasabi na ang Diyos ay tao lang o anghel. Dahil ang John chapter 1 ay magpapakita na siya ay Diyos. Next. Pangatlong bagay ay hindi lang siya eternal Son. He is a fully God and a fully man. Next is that He is a promised Messiah. In Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Punta tayo sa book of Isaiah. Isaiah chapter 9 to 7. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Sabi dito, For unto us a child is born, unto a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the seal of the Lord of hosts will perform this. Christmas is fulfills centuries of covenant promises. Ang tagal lang inintay ng Israelites to. O matagal to inintay. Ba't hindi naniwala ang mga Israelites? But Christmas always been na pinulfill ang Panginoon ng kanyang pangako. No Old Testament o Genesis pa lang ay pinulfill ng Panginoon ng kanyang pangako. God keep His word to strengthen our faith. Kung ano sa pinupad niya ang kanyang pangako,
o hindi niya pinagkait niya kanyang anak na si Jesucristo, how much more for us? Na kung naman pangako niya na naayon sa kanyang kalooban, hindi niyo kalimutan na naayon sa kanyang kalooban. Baka ginagawa natin genie ang Panginoon pag sabihin natin, kung ano mahilingin natin, ibibigay niya. Tandaan niyo, is always be according to His will kung anong hilingin mo sa Panginoon. Dahil ayun yung mabuti sa'yo. But ito yung pangako. Kung ano yung sinabi niya, tutuparin ito na naayon sa kanyang kalooban. At ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya Christmas nga, sabi sa'yo, hindi ito time para manatili kang baby. But ikay, kailangan mong lumago dahil sa pangako ng ating Panginoon. Dahil ito ang promised Messiah. Next. Ngayon, katapos kung sino si Kristo nung unang Kapaskuhan, na siyang eternal Son, siya yung he is the fully God and fully man, and also the promised Messiah. Next is why Christ came, o yung mission niya, His mission. Ano may purpose? Alam na natin to. Bakit ba pumunta si Kristo? Kagaya sabi ng Galatians 4 verse 4 to 5. He take this flesh, or sabi ng Galatians, basahin ko lang. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Tayo sa book of Galatians. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Sabi, as I read to you Galatians chapter 4 verse 4 to 5. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Christ came to do His mission. He came to buy us back from slavery to sin and the curse of the law. We are under the power of sin. Kaya sabi, sa pag binasa niyo yung Book of Romans, may kita niyo yung kalagayan natin. Yung kalunos-lunos na kalagayan ng isang tao. Na ni minsan man, wala nagmahal sa Diyos, wala naghanap sa Diyos, mas pipiliin niya ang kasalanan. Pag binasa niyo John chapter 3, may kita niyo din doon. Na mas pipiliin ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Speaking of Christ. Ganon ang kalagayan ng tao. Kaya sabi sa inyo, hindi nyo kailangan turuan ng batang magkasala dahil matututong mag-isa yung magkasala dahil we are under the power of sin. We are slavery to sin. Ganun ang kalagayan ng tao. At hindi lang slave sa kasalanan, may sumpa ka at ano yun yung sumpa na yun? Ano ba kabayan ng kasalanan? For the wages of sin is death. At ito yung curse na nasa atin. But because sa kagandaang loob ng ating Diyos, Christ came to this world to buy us back. Siya ang namatay para sa atin. Ganun kaganda yung salvation natin. Ganun kamahal ang salvation na binigay sa atin. Ganun kabigat yung misyon na binigay sa kanya ng Diyos, na kanyang Ama. Ganun kabigat yung kasalanan na dadalhin niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung mabasa niyo yung sa Luke, yung saro na sabi niya, pinagpipray niya, alisin sa kanya. Yung saro na yun yung puot ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan. But, sabi niya, alisin mo, Panginoon, Ama, alisin mo ang saro na to. Ba't hindi ang kalooban ko ang masunod? Ba't kalooban niyo? Sunod niya ang kalooban ng Diyos para magkaroon lang tayo ng kaligtasan.
Diyos siya eh. Diyos siya na nakaupo sa kanyang trono, tinatakpan ang kanyang kawalan mga anghel. Ba't ginampanan niya i-fulfill ang kanyang inuutos na kanyang ama? Dahil ito yung next. Hindi lang to redeem, but to serve. In Mark chapter 10, verse 5. In Mark chapter 10, verse 4 to 5, sa book of Mark, chapter 10, verse 4 to 5. 45, sorry. 4 to 5 tuloy. Mark chapter 10, verse 45, sabi ko, For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Christ is God made servant. This is the ultimate pattern for Christian service. Yan. May kita nyo yung pattern ng paglilingkod sa Diyos. Diyos siya, ba't pumunta siya dito para maglingkod? At bilang Kristiyano rin, ito yung magiging pattern natin. Huwag tayo punong-puno ng sarili natin sa paglilingkod sa Diyos. Alisin natin yung mga bagay na magiging dahilan natin para maging hadlang to sa paglilingkod sa Diyos. Yung pagkakataon ng buhay Kristiyano natin is punong-puno tayo ng sarili sa paglilingkod. Buti lang, hindi ganun ang ating Panginoon eh. Kung punong-puno ang sarili, pwede naman siya kasi Panginoon siya, Diyos siya. Ba't nagpakababa siya? Para maglingkod. At ganoon din sa atin. Ito yung pattern ng ating paglilingkod. Ang Christmas ay pag-alala muli at pag-init muli ng paglilingkod sa Diyos dahil ito ang misyon niya. At ganoon din sa atin. Niligtas tayo para walang gawin. Nilagay tayo sa simbahan na to para may gawin. May dahilan tayo. Bakit tayo nilagay ng Panginoon dito? We are saved to serve. Di tayo niligtas ng Panginoon para umupo. Di tayo niligtas ng Panginoon para sumilit ng ginagawa ng bawat isa. Niligtas tayo para maglingkod. And that's the problem of many Christians now. Maglilingkod pag may bayad. Ba't ang Panginoon hindi ganun eh? And that's how we will see ourselves sa paglilingkod natin. Kung paano ginawa ng ating Panginoon ang kanyang paglilingkod. And next and last, why Christ to this world and His mission is to bring grace. In 2 Corinthians chapter 8 verse 9, 2 Corinthians, muna tayo. In the book of 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sabi dito, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through He was rich, yet for your sake, He became poor, that you, through His poverty, might become rich. He made Himself poor, so we became rich, and rich in salvation, righteousness, and eternal life. Kapatid, napakapalad natin. Kaya nga yung biyaya ng Panginoon umaapaw sa buhay ng mga anak niya. Hindi lang sa kaligtasan ang binigay sa iyo ng Diyos, but yung katuwiran niya, suot-suot natin ngayon. Ang kinagandaan pa rito, ligtas ka na, you are secure na pangwalanghangan ka, nakasama mo ang Diyos. Dalawa kasi pangwalanghan. Pangwalanghan kasama mo ang Diyos, pangwalanghan na maranasan mo yung puot ng Diyos. Pangwalanghan, maranasan mo pag-ibig ng Diyos. And that's how secure our salvation. Na ngayon na hindi mo kayang gawa ng katuwiran, but dahil sa katuwiran na suot-suot mo, na galing sa Panginoon dahil pinulfill niya ang kautusan,
You are instrument for His righteousness. Kasangkapan ka na ngayon ng Panginoon ng kanyang katuwiran. Dahil sa biyaya na nasa iyo. Hindi tayo naghirap nito. But siya ang gumawa ng paraan, siya ang naghirap dito para masuot lang natin yung katuwiran na ito. Kaya ganun kayaman yung biyaya niya. Na hindi man deserve natin, ito'y binigay niya sa atin. And that's His mission. To bring grace, to serve, and last is to redeem us. Next. How Christ coming grows our faith. Yan. As this is paano ka lalago? Kasi hindi lang paglilingkod, but paglago rin to ang araw ng Kapaskuhan. So, sabi dito, incarnation proves God's faithfulness. Kaya lalago ang pananampalataya mo kasi alam mo ang Diyos tapat sa kanyang mga sinabi. If God kept His promise to send the Messiah, He will keep every promise He makes. Bibigyan niya sa katuparan ng mga pangako. But we always be according to His will. Kung anong mabuti sa'yo, kung ano yung maganda para sa'yo, hindi yung mapapasama ka. Kaya ganun kaganda yung pangako ng Diyos. Mapaghahawakan mo ito. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos. Hindi lang tapat siya. Pero the incarnation reveals God's love. Ni minsan man ay patuloy mo maranasan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil pinakita niya to noong unang Kapaskuhan. God did not wait for humanity to improve. Yan. Yung to improve, isasabi humanity to improve. Yung gawa ka ng katuwiran, ma-perfect mo yung kautusan. Pero di mo kayang i-fulfill yun eh. But sa gitna ng ating He sent His Son while we were ungodly. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8. Memorize natin yan. But God demonstrate His own love through us while we are yet sinners. Sa gitna ng karumihan mo, sa gitna ng kasamaan natin, minahal ka niya at namatay siya para sa atin. Kaaway ka niya. Kaaway niya tayo. But before the foundation of the world, nakita ka niya na, pinili ka na niya. And how beautiful is that? At bigyan niya sa katuparan yung pagpili niya sa iyo nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ganong kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Di lang tapat at malalim ang pag-ibig niya. The incarnation reveals God's nearness. Ang sabi ng Emmanuel, God is with us. The Word dwell among us. Believers grows in faith knowing God understands human struggle and walks with us by His Spirit. Naunawaan ka ng Diyos sa iyong kahinaan. Kaya nga nilagay sa iyo yung Banal na Espiritu sa atin. Kaya nandito yung Banal na Espiritu para gabayan tayo at tulungan tayo sa ating mga kahinaan. The incarnation unites us to Christ. Hindi lang nakasama natin ang Diyos palagi to the Holy Spirit. Kaya nga hindi ka pwede sabihin mong nag-iisa ka sa buhay na ito palagi. Nandiyan palagi ang Panginoon. Hindi pwede magtulak sa isang Kristyano ang magpakamatay kasi nandiyan ang Banal na Espiritu. Hindi yan naggagala. Palagi nandiyan yan. The problem is, hindi lang tayo nagpapasakop sa gusto at kalooban ng ating Diyos sa ating buhay. But also, hindi lang God is nearness, the incarnation reveals God nearness, the incarnation unites us to Christ. Our faith grows because we receive Christ's righteousness, power, and life by union with Him.
Yan. Kaya sinabi ko sa inyo, yung katuwiran ng Panginoon at yung kapangyarihan niya ay nasa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. The power to witness. The power of the fruit of the Holy Spirit. Nandiyan yan sa atin. And life by union with Him. Kaya mamuhay gaya ng wangis ng ating Panginoon kasi sa Banal na Espiritu na selyo sa atin. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. Ito yung bagong katauhan natin. That's how we will grow in our faith. It's the process of sanctification. Next. And last, this is our last. How Christ coming grows our service. Yan. Hindi lang paglago sa pananampalataya, but also sa pagdating niya, ito yung magpapalago rin sa ating paglilingkod. We serve because we first serve us. Our service is gratitude-driven. Yan. Isang pribileyo lang na tayo ay ginagamit ng Panginoon sa paglilingkod. At siya naging example nito. Siya ang naglingkod muna, then tayo naman ngayon na maglilingkod. Kaya sabi ko kanina, may dahilan ka bakit ka niligtas ng Panginoon at nilagay ka dito sa simbahan na to. May purpose ka. Hindi ka pwedeng walang gagawin para sa Panginoon. Dahil siya ang example natin sa paglilingkod. Next is Christ's humility teaches us to serve others. Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Humility, yan. Napakalaga ng pagpapakumbaba. Paglilingkod. Dahil ito yan. Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon hindi punong-puno ng sabi, kundi nagpapakumbaba sa lahat ng oras. Philippians chapter 2, verse 5 to 11, sabi rito, let this mind be in your which was also in Christ Jesus, who being the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that of the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Christmas is the ultimate expression of humility. King of glory entered the world as a servant. Papakumbaba. Ito ang magiging example natin sa buhay Kristiyano natin sa paglilingkod. Humility. Yung napakahirap. Magpakumbabaan. Siya mismo, naging example, how he washed the feet of his disciple. Kahit kaaway niya, nilinis niya yung paa. Na alam niya, si Judas ay pagkalululo siya, ba't hinugas niya pa rin yung paa ng kanyang disipulo? Ito dapat na maging example natin sa paglilingkod. The Spirit equips us for service. The same Spirit who overshadowed Mary now
overshadow Mary, now empowers believers to carry out works prepared beforehand. Ephesians chapter 2, verse 10, For we are His workmanship, created for good works. Niligtas ka sa biyaya ng Panginoon, then, may purpose ka, bakit ka niligtas ka? Kaya sabi ko, paulit-ulit kasi sa'yo, may purpose ka, bakit ka niligtas ng Panginoon. Binibigyan kuntiin yan. You are created for good works, meaning, you are created for the ministry. Kamusta ang ating paglilingkod while we celebrate this season? Next. The Spirit equip us for the service. Ay, naulit na pala yan. Sorry. Number 4, Christmas redirects us toward mission. Yan. Ito yung pagkakaiba ng how we celebrate Christmas ngayon. Dito about na mga aroling ka dyan ay mamatanggap kang pamasko. But ito yung pagkakataon na alahanin yung purpose kung bakit pumunta ang Panginoong Hesukristo sa atin. Is doing our mission. Ito hindi na natin nagawa ngayon. Dati, we have our time na magangaroling tayo sa bahay para magbigay. Hindi lang magbigay ng Noche Buena Pack, but also to preach the good news of salvation. Yun yung purpose niyan. At ito hindi natin matagal na hindi na natin nagawa ngayon. But hopefully sa biyaya ng Panginoon, may balik muli natin yung init natin ng pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahatid ng mabuting balita sa tao. Dahil ito ang mensahe ng Kapaskuhan. The incarnation is God's coming near so that we may bring the gospel near to others. Ito yung napakalaga na paalala sa bawat isa sa atin. Kaya nagiging mali ang pag-celebrate ng maraming Kristiyano ngayon kasi nanilimutan nating gampanin yung paglilingkod natin, especially to do the mission na binibigay sa atin ng Panginoon. Application. So sa ating personal application is our reflection naman para sa inyo. To set aside daily Advent reflection on Christ's person and work. Let's set aside muna natin. At tingnan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Identify one area of your life where you need deeper trust in Christ. Let's identify ourselves. Saan ba natin kailangan matutunan natin na walaan nating paglalimin ang pagkitiwala sa Diyos? At ito rin, let's choose one intentional act of service motivated by gratitude. Tingnan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Paano siya naglingkod? At paano natin ito ma-apply sa ating buhay? Our service hindi to parang obligasyon. But our service is act of your gratitude sa Panginoon na nagligtas sa atin. Dahil pribilehiyo lang ito, nakit ka na sa ministry ngayon. Yung community application. Ito na, community. Serve the church through your gifts. Through your gifts. May binigay sa iyo ang Panginoon na talento, biyaya. Gamitin mo to para sa Panginoon. Especially kung saan ka simbahan nilagay ng Panginoon. Encourage fellow believers to fix their eyes on Christ, not consumerism. Ibig sabihin ito, encourage mo na natin na walang kapalit. Yung makatanggap ka. And share the gospel with someone during Christmas season. Kamusta? Sa ating pamilya, ilan ba hindi pa nakakilala sa Panginoon? And they are celebrating Christmas dahil itong pananaw, ay makatanggap akong regalo ngayon, o magandaan tayo, reunion tayo ngayon. Ano yung handa ko sa darating na 25?
But ang pinaghahandaan natin at palagi nating pinopokus ngayon is yung sharing the gospel. Especially sa mga tao pang di nakakilala sa Panginoon. Dahil di mo alam kung sino pinili ng Panginoon. Di mo alam kung sino nawawala na yon. And that's our part to painitin muli ang pag-share natin ng gospel sa tao. As we conclude this lesson, the Christ Christmas is not simply a baby in a manger. He is the eternal Son, the promised Messiah, the Redeemer, the humble servant, and the King of Kings. Because Christ came, we grow in faith, confident in God's promise. We grow in service, following the one who served us first. We respond to grace with gratitude, not to earn salvation, but because salvation has already been freely given. So Christmas is not just a celebration, it is a call of worship, faith, and service. Kamusta? Habang palapit ng ating anniversary. Habang palapit yung ating araw ng Kapaskuhan. How we prepare ourselves? How we prepare ourselves sa bibigay natin sa Panginoon this coming anniversary natin? Our gift for my Savior. Yung handa natin pagkain. Our fruit offering. How we will serve sa darating na anniversary. Praise and worship team, paano tayo nag-prepare? Sa may mga part sa program, how do we prepare? Especially Christmas, na nalapit na. Kasi anniversary natin is, ano yan eh? It's always our ano rin, Christmas celebration na rin natin as a church. Kaya tayo may gift for my Savior. Bago mo nagaluhan ng iyong sarili, Panginoon muna. At how? Bibigay ba natin yung ano? Yung tira-tira ba natin o yung mga tira-tira oras natin ba? O ibibigay natin yung best para sa Panginoon dahil deserve niya ang best. Dahil Diyos at hari siya ng mga hari. Are you excited to magbigay para sa ating Panginoon? Are you excited to serve the Lord? Especially, ang season na to ay isang kagalakan sa buhay ng Kristiyano. Yan nawa ay patuloy na maging hamon to sa bawat isa sa atin. And we thank God for this time. For this time is ating last ng ating Sunday School sa taong ito. So we will see ourselves sa ating Sunday School next year as we look forward sa ating goal ng ating team to firmly rooted and faithfully proclaiming. At ito maging hamon sa bawat isa sa atin. And continue to pray for our church. How we will prepare and how we will pray for our worker na tutulong sa atin sa gawain. Para muli nating ibalik muli ang init natin ng pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. So wala po tayong tanong. Kunti na po oras natin. So dyan po natapos ang ating Sunday School. And before we end our Sunday School ay tayo po ay magbakas sa panalangin sa oras na ito. Let's pray. Father God, nagpapasalamat po kami na umagang ito ay binigay niyo muling paalala sa amin ng iyong kapanganakan. And we are praising you, Lord, because, Panginoon, kung gaano kamahal ang kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin. Hari ka ng mga hari, Panginoon, at Diyos ka ng mga Diyos, at nakaupo sa inyong trono. But dahil ang iyong mga iligtas ay nasa laman, Panginoon, and under the power of the law, ay kinuha niyo ang laman na ito, nagpakababa. And you show your humility for us, Panginoon. Lord, we thank you for your showing your grace for us, Panginoon, na di namin karapat-dapat to sa amin, Panginoon. But dahil sa yaman ng iyong habag, ay pinili niyo kami, tiligtas niyo kami sa aming mga kasalanan. Kaya nawa ay maging silbi to, na muli naming painitin ang pagmamahal, paglilingkod, at pagsamba namin sa inyo,
Especially din, Panginoon, ay patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya. Purihin ka rin, Panginoon, sa aming oras na ito na kami magbibigayan sa aming Sunday School. Muli ninyo, Lord, na tanggapin na aming pagsamba as we glorify you and honor you, Lord, sa aming pagbibigayan. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dyan po natapos ang ating Sunday School sa taon na ito. Sa Diyos ang kapurihan, and we will have our short break po sa ating paghahanda sa ating pagsamba.